Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, bago tayo mag-updates sa Gilas at saka sa SEA Games, masama ang loob ko dito. Konti lang naman, hindi naman masyadong malaking masama ang loob. Pero mayroon kasi akong mga nababasa sa social media, sa iba't ibang platforms, na itong Gilas Pilipinas natin na sumasabak sa SEA Games ngayon, yung men's basketball natin, talagang binabakbakan ng iba. Okay? Talagang nagsasalita pa ng kung ano-ano, no? Na masasakit na salita kung minsan. Okay? Kung minsan direkta pa sa mga players, mga kababayan. Okay, ito lang naman ang take ko dyan, ATM, ika nga nila. Ang take ko dyan, mga kababayan, ganito. Kailan ba nagsimulang mag-prepare, mag-practice itong Gilas Pilipinas men's basketball natin sa SEA Games, mga kababayan? Kayo, i-recall nyo, kailan nyo nabalita ang nag-practice or kailan nyo nabalita ang nabuong buo talaga, tapos nag-practice ng matagal? Kailan po yun, mga kababayan? Okay? Isipin nyo, mga kababayan. Okay? Dahil po dyan sa pabago-bagong regulations, rules and regulations ng host country, ng host country sa eligibility ng mga players na pwede maglaro, kung sino pwede isama, pwede isali sa SEA Games, nagkahetot-hetot na at nagkaagulo-gulo na ang ating proseso. Una-una yung proseso ng selection of players. Meron ng listahan si Coach Norman Black na talagang 12, solid. Okay, nandyan yun nga yung unang-unang labas, yung Justin Brownlee, Ans Kwame, may Jason Brickman pa, etc. Yun yung unang, napakaganda napareaction nga tayo na solid ito. Tsaka yung ibang mga kababayan natin, karamihan nasasabi, panalo na to, sure ball na to. At tapos biglang-biglang sinabi bawal ang mga ang mga hindi yung mga naturalized ay dapat pure Pinoy or pure bred sa sa country na tinubuan nila or ipinanganak sila. So nagkaroon tayo ngayon ng problema. O di ilan 12, ilan na lang ang natira? Siguro mga 4, 5 na lang ang natira. Kung ikaw ang coach, kung kayo ang coaching staff ng Gilas, ilagay nyo naman yung sarili ninyo sa posisyon ng coaching staff, lalo na kay Coach Norman Black. Napakahirap nun. Tapos, kailan pa in-announce yun? Kung malapit na, as a matter of how many days na lang yung bago magsimula ang SEA Games, saka nyo sinabi na hindi pwede maglaro yung mga ganitong mga players namin na mayroong halong dugo or mga PhilAm siguro, masasabi natin na hindi purong Pinoy o yung mga naturalized player namin hindi pwede maglaro. Bigla nyo sasabihin in a short notice, short span of time na handa na kami, nagpa-practice na kami, tapos yung mga nakikipractice sa amin halos lagpas kalahati mawawala. Saan naman kayo lulugar nun, mga kababayan? Kaya ang ginawa ni Coach Norman Black, naghanap, talaga nagsisikap, nagtatatawag kung kani-kaninong kung sino-sino ang pwede bang mahiram. Tingnan nyo, ibang teams na buti nga, salamat dito sa mga ibang teams ng PBA, pinahiram yung mga players na. Pero malaking sakripisyo sa NLEX, wala silang star player ngayon dahil naglalaro si Robert Bolick ngayon sa Gilas. Currently, yung laro ng NLEX, talo sila. So, baka naka-apekto yun. So malaking sakripisyo yun. Okay? So, siguro, tigilan na natin itong sinabi, pambabatikos dito sa Gilas Pilipinas, keso slow start daw, mabagal daw sa first quarter, sa first half, wala raw shooting. Walang shooting? Meron ngang shooting Hindi lang nga nagkiklik agad. Iba walang pasensya Okay, sa sports kailangan may patience kayo, mga kababayan. Hindi lahat ginagawang madalian. Dine-develop yan. Kaya lang wala tayong oras para mag-develop, mag-practice.
Ano? Tapos sinisisi pa natin yung coaching staff. Sinisisi kahit wala tayo doon present in their physically sa kanilang operations. Nakikita naman natin na nagsisikap sila na makakuha ng mga players. Okay? At quality players at that. Okay, buti nga meron pa nakuha si Coach Norman Black na mga ganyan mga players, kalidad, ano? Tapos sinabayan pa ng improvement ng iba't ibang teams, yung Malaysia, Vietnam. Muntikan na tayo matalo sa Vietnam, ha? Dati tambakan lang natin ang Malaysia tsaka Vietnam, pero ngayon nag-i-improve na sila. Okay? At yun nga yung malaking culprit yung pabago-bagong house rules ng host country na Thailand. Wala tayong magawa, host country sila. May house rules sila doon. So kailangan sundin na lang tayo, mag-adapt na lang tayo, mag-adjust na lang tayo sa kanilang rules, ano? Okay? Buti nga may nakuha pa tayo. Tapos babatikusin natin na kesyo yung coaching staff, kaya ganyan. Kung ano-ano, sari-saring kung anong negative na, huwag kayong nega mga kababayan. Suportahan na lang natin. Buti nga nanalo pa tayo Okay? Intindihin nyo mga kababayan, kulang tayo sa preparasyon. Dahil dyan sa eligibility rules na yan. Okay? Kulang tayo sa practice. Talagang kulang tayo sa practice. Aminado si Coach Norman Black dyan. Challenge ang pagbubuo. Una-una yung pagbuo ng team, challenge. Pangalawa, paano magbe-blend yung bawat players? Paano yung chemistry nila? Hindi naman magkakaiba. Galing sa magkakaibang liga yung mga yan. Okay? Problema yun. Okay? So, wag natin sisihin na slow start ganito. Siyempre, hindi pa nagkakaamuyan yan sa una. Actual game yung sinabak nyo agad. In practice, hindi naman, kayo lang nagkakalaruan. Kayo lang nagkakaalaman ng skills. Doon lang, kayo lang ang naglalaro. Paano kung isinabak nyo talaga sa tunay na kalaban sa actual na game? Iba yun. Natural. Medyo mayroong lag. Ika nga, medyo slow start talaga yan. Kasi ngayon lang kayo naglaro in an actual game. Ngayon lang din na nakita nakapaglaro, nakalaban yung Vietnam at saka Malaysia. So, what do you expect? Magaling agad? Magaling agad sa una? Tambak agad ang kalaban? Siyempre, maninibago yan. May period of adjustment po tayo dyan na tinatawag. Okay? Huwag na natin batikusin. Kawawa naman yung nagsisikap na nga yung Gilas Pilipinas natin na makapanalo ng ginto ikatin nyo na, pumasok na. Buti na lang tayo pumasok sa semifinals. Okay? Nagawa ng adjustment sa second half nung laro natin sa Vietnam. Okay? So, supportahan na lang natin mga kababayan itong ating Gilas Pilipinas mga kababayan. Okay? Napareact lang ako dito dahil naawa ako kay Coach Norman Black doon sa isang interview niya napanood ko. Every day is a challenge. Every day is a challenge at mahirap yun. Yung hindi mo pa alam kung sino makakalaban mo tapos saka ka lang magpe-prepare pag alam mo na kung sino kalaban mo. Mahirap yun ha. Okay? So naghihintay ka, wait and see. So mahirap yun. Mahirap ang coaching, no, mga kababayan. It's not a very easy job. So, iano na lang natin. Let's just hope for the best for our Gilas Pilipinas men's basketball, including also the women's basketball. Maganda rin ang proyekto at ginagalaw ng Gilas Pilipinas women's, Okay, i-update po namin kayo sa mga susunod nating mga vlogs tungkol dito sa schedule, sa mga updates sa Gilas Pilipinas. At syempre sa iba pang mga sports na sinalihan ng ating mga atleta sa SEA Games. Patuloy po ninyong samahan at tutukan at suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi Sports, at ang ating Facebook page. Paki-like and follow na lang din po, Talking Toshi Sports. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.